West Berlin ay free. At isang araw, ang East Berlin ay nagtapon ng truckloads ng basura sa side ng West Berlin. Alam mo, kung ikaw ang ginawa ng gano'n, ano gagawin mo? Baka magtapon ka rin ng basura. Di ba? At mas dadamihan mo pa kasi para makagante. Pero ba kung ano ginawa ng West Berlin? Naglagay ng canned goods, tinapay, at saka milk. Isang truckloads din ng canned goods, bread and milk. Alam mo kung ano nakalagay sa itaas, malaki-malaki? Each gives what he has. Amen. Each gives what he has. Kung ano yung mga naibigay natin sa ibang tao, yun yung meron tayo. We cannot give security to other people if we are insecure. Amen. Di ba? We cannot show love and concern and joy to other people if we are, di ba, not concerned or incontent sa buhay natin dito. Our reaction shows our Christianity. So, at susunod pa dito isang mahalagang bagay na natin makita, what kind of fruit is on our tree? Tanungin natin ngayon ang ating mga sarili, what kind of fruit is on my tree? Hinalitula tayo sa puno, di ba? John 15? Anong sabi doon? Ako ang tunay na puno ng ubas, kayo mga sanga, at ang aking amang tagalinis. So if we are a tree, o hinalitula din tayo sa Psalm, sabi ganon, we are like a tree planted by the rivers of waters. Kung tayo puno, anong bunga meron tayo? Hindi ka makakakuha ng santol sa puno ng mangga. Amen. Amen? Amen. So ano bunga natin? Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Ano bunga ko? Wala pa po akong bunga. I'm barren. Mga kapatid ko, examine natin lagi ano ba bunga natin. I'm barren. Amen? Nakadepende nga yan sa pagtingin natin sa buhay. Merong kwento. Medyo mahaba ito. Sulat. Sino nga po may nag-aaral na anak dyan na college? Ayan, marami rin. Minsan, yung mga anak sa college ay sumulat sa magulang niya, sa nanay at tatay niya. Ang sabi niya, Dear nanay at tatay, dahil mahirap na sa college at malayo po ang aking dormitory, hindi na mapapadala sa sulat ko. Sorry po kung ngayon lang ako nakapagpadala ng sulat. Ibabalita ko lang po na okay naman ang mga kalagayan ko dito at ang mga nangyayari sa akin dito. Pero bago niyo po ito basahin, tiyakin niyo pong nakaupo kayo. Nakaupo na po ba kayo? Huwag niyo pong babasahin ito hanggang di kayo nakaupo. Okay naman po ang kalagayan ko dito. Nagpapagaling na lang po ako ng tahi sa ulo ko at saka ng mga pasa sa ulo ko dahil sa pagtalong po sa bintana ng aking dorm. Noong nagkaroon ng sunog dito, ilang araw pa lamang bago kami nakakalipat. Paminsan-minsan na lang sumasakit ang ulo ko sa loob ng isang araw. At dahil nagkasunog sa dorm at tumalon ako sa bintana, nasaksihan ito ng isang gasoline boy. Kaya ang ginawa niya, tinulungan niya ako at dinala niya ako sa ospital at mula noon ay lagi na siyang dumadalaw. Wow! At nung lumabas ako sa ospital, dahil wala nga akong matirhan at sunog ang dorm, kaya nagpagandang loob siya na makishare ako sa kanyang boarding house. Napakaliit lang na boarding house pero cute naman. Kaya ang sabi niya, mabait siya at nagka-developan po kami. Kaya nagplano na po kami magpakasal. Hindi pa po namin na-set ang aming kasal, pero dapat ay maikasal kami bago pa mahalata ng mga tao na lumalaki ang aking tiyan. Opo, nanay at tatay, buntis po ako. Ay. Alam kong nasasabik din kayong maging lolo at lola isang araw. At sana ay alagaan niyo din ang magiging anak ko katulad ng pag-aalaga niyo sa akin. Ang dahilan po kung bakit hindi naman maituloy ang aming kasal ay dahil nagkasakit ang boyfriend ko, may infeksyon siya, at di ko rin sinasadyang mahawa ako sa infeksyon niya. Oh. Alam ko kung tatanggapin niyo rin siya sa ating tahanan na maluwag sa puso, siya naman ay mabait kahit di siya nakapag-aral, siya naman ay may ambisyon. At kahit iba ang relihiyon niya sa atin, naniniwala akong hindi problema sa inyo yun. Kaya ito na po ang pangwakas na bahagi ng aking sulat at gusto ko malaman nyo na wala pong naganap na sunog, wala rin po akong sakit at infeksyon, wala rin akong boyfriend, hindi rin ako buntis. Yun nga lang po ay naibagsak ko po ang subject ng accounting at calculus. Pretty. Alam mo yun?
nila yon. Nabagsak lang pala siya. Kasama ko ba kayo? Amen. Gano'n sila kasaya. Eh what if sumulat yung anak na to, sinabi kagad na, Nay, bagsak po ako sa isang subject namin o sa dalawang subject natin. Alam mo yun? Oh. At ang sabi niya dito, at gusto ko pong magkaroon kayo ng tamang pagtanggap. Ito kasi problema natin mga tao eh, di ba? Kapag narinig agad natin, yung balita na nalang mga gawin mo, wala kang kwentang anak, sayang ang pinapaaral namin sa'yo, sayang ang pera pinapadala ko sa'yo, maghinto ko na sa pag-aaral. Pero hindi ba narinig mo yung the worst? At ito ang pinaka-the least, what do you feel? Di ba? Sabi ng magulang tuloy, praise God! So, it depends on our outlook. Kaya nga, look at our problems with a proper perspective. Look at our problems with a proper perspective. So, ang tanong kasi natin ngayon ay, is our problem really our problem, or is our attitude toward our problem is really our problem? Kung minsan, di naman talaga natin problema yung mga problema natin. Ang problema natin ay yung pagtanggap natin sa ating mga problema. It depends on how you carry it. Di ba? Paano ka magdala? May mga taong magdala ng problema, tatanungin ko kayo ngayon, paano ka magdala ng iyong mga problema? Minsan mabigat. Nakadepende sa attitude natin yan. Depende sa attitude. Amen? Paano kayo magdala ng problema? Gaanan natin. Sabi mo sa katabi mo, gaanan mo lang. Gaanan natin. Alam mo bakit? Bakit kailangan gaanan? Sinasabi sa John 16:33, napakaganda nito. John, chapter 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Pinangako na ni Lord to. In the world you will have tribulation, mga paghihirap. But be of good cheer. I have overcome the world. Sinabi na ni Lord na sa mundo, marami talagang paghihirap. I-expect mo na yan. Sinasabi ng iba, na-born again ako, naghihirap ako, dati na yung meron. Naging conscious ka lang ngayon kasi in-expect natin na kapag na-born again tayo, wala na problema. It's a lie. Hindi ba pwedeng wala? Di ba? So, anong sabi ng Panginoon? Be of good cheer. Sino nag-cheer diyan pag may problema? Yes, may problema na naman ako. Sabi ganon, after the rain, there's a rainbow. Di ba? And in the darkness, after ng darkness, ano susunod? The dawn. Di ba? The dawn. Pagkatapos ng gabi, ano susunod? Di ba? Hindi ba? Bukang liwayway. So mga kapatid ko, kung may darkness, darating din yung bukang liwayway. Kung tag-ulan sa buhay mo ngayon, may darating din na bahaghari sa'yo. So cheer up! Sabi mo sa kapatid mo, cheer up! Cheer up! Himasin mo sa likod. Cheer up! Kung malungkot pa rin pagmukha niya, mahaba pa rin yung mukha, lakasan mo yung himas. Maikli lang eh. Kaya mo inalam. In the world, we have tribulation. Diba? Even though we have problems, we have a big God. Amen. You have problems, but we also have God. Amen. Hindi tayo iniwanan ni Lord ng orphans dito sa mundo, mga kapatid ko. Sabi niya dito, magsaya kayo, I have overcome the world. I have overcome the world. Napagtagumpayan na ni Lord ang mundo. Di ba? So, bakit tayo nalulungkot? Oo, bigyan na ng tagadala ng problema. Ikaw rin naman ang nahihirapan. Ikaw rin ang lugi. Di ba? Ano, darating ka dito. Minsan nga, hindi ka makaka-attend kasi nagkasakit ka, kaisip sa problema. Ngayon, natatagal problema mo kasi dalawa. Hindi ka na makapagtrabaho at maayos, binabasa ng sahod mo, lumaki yung problema, kinulang ang tuition ng mga bata. Alam mo yun? At nung kinulang ang tuition ng mga bata, hindi makapag-aral ng mabuti yung bata kasi kailangan mo part-time, so bumaba ang grade, bumagsak, lalong lumaki ang problema mo kasi kailangan na naman niya, bayaran niya sa susunod na SEM. Alam mo yun? It's a cycle, pero nagsisimula saan? Sa atin eh. So cheer up. Jesus has overcome the world. Amen. At ito na ang wakas natin, our attitude is always a choice. Jesus has Your attitude is always your choice. Nasa pagpili mo. Sinabi ko kanina, pag dumating sa ganitong bagay ng buhay o sa ganitong sitwasyon ng iyong buhay, ano pipiliin mo? We have the power to choose our own attitude.
Ikaw mamimili. We cannot choose what will happen to us. It's beyond our control. Di natin makokontrol lahat ng mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Pero, we can choose our attitude. Amen? We can choose our attitude. Steps to become a positive person. Napakasarap na tayong lahat dito. Dito sa church na ito, positibo tayo lagi. Hindi ko naman sinasabing perfecto tayong lahat, maging perfecto tayo, walang perfecto. Pero, natututunan natin maging positibo. Ano mga gagawin natin ngayon? Number 1, start speaking positive words. Hindi naiiwasan to. Ba't ka kaya napakadaling magreklamo? Di ba? Kahit di ka nag-iisip, pwede ka magreklamo eh. Pero yung magsalita ng positive words, kailangan mo nang isip dito. Amen po ba? So start speaking positive words. Magsimula na tayo magsalita ng mga bagay na magaganda ngayon. Stop talking negative things or stop speaking negative things. Ano pa? No matter what happens, look for the good and you'll find it. May tumubong bukol dito. Diba? Paano mo yan i-interpret? Cancer? Pagyawat? Nunal? No matter what happens, look for the good and you'll find it. Amen? So, mga kapatid ko, talagang hindi perfecto buhay. Pero lagi nating makikita ang mabuting bagay sa lahat ng mga nangyari. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Kung hindi mo maintindihan ngayon ang nagaganap sa buhay mo, tandaan mo na all things work together for good. Lahat ng nananampalataya kay Lord at lahat ng tinawag niya ayon sa kanyang panukala. Yun ang nakalagay doon, di ba? Pinili tayo ng Panginoon, tinanggap na natin si Lord ngayon. Pinili niya tayo ayon sa kanyang mga plano, sa kanyang mga purposes. Therefore, everything that's happening in your life is for your own good. Sabihin mo sa katabi mo, para sa ikabubuti mo. Huwag tayong magreklamo sapagkat alam ni Lord kung ano ang para sa ikabubuti mo. Amen? Para sa ikabubuti mo. Develop the habit of looking for the best results. Develop the habit. Anong ibig sabihin ng habit? Kahit di ka nang-iisip, paulit-ulit mong ginagawa. I-develop na natin to. Ang makukuha natin, best results. Hindi problema. Amen po ba? Gusto niyo ba talaga magkaroon ng magandang buhay? Amen. Start now. Magsimula na tayo ngayon maging positibo. Amen. Alam mo, ang napakalaki na magiging pagkakaiba ng buhay mo. I'm telling you. Mark this. If we start to become positive in this life, napakalaki na magiging pagkakaiba. Kasi yung mga opportunities na dati hindi mo nakikita, makikita mo na ngayon. Yung opportunity mo for growth, makikita mo na ngayon dati hindi mo nakikita, di ba? So, develop the habit. And take charge of your thought life. Ikaw ang may control sa lahat ng iyong mga isipin. At nakadepende ang mga iniisip mo sa ini-input mo. Di ba? Garbage in, garbage out. Kamukha na sinabi ko kanina, ano lalabas sa'yo? Pag inalog ka. Di ba? So, take charge of your thought life. Philippians 4:6-7. Ito na ang wakas nating verse. Ako na lang po mabasa. Umihi ang tagabasa. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer, supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God. Sabihin nga natin, peace of God. Sabihin natin, and the peace of God. And the peace of God. Yung kapayapaan ng Panginoon na nasa atin, which surpasses all understanding, will guard your hearts. Sabihin niya natin, will guard my heart. Sino daw nababantay ng puso mo? Peace of God. You don't need to pray for peace. It's in you. Amen. Nung tinanggap mo, Panginoon, ano sabi niya? My peace I live with you. My peace I give unto you. Binigay na sa atin. I-activate mo na lang. Diba? Kung lagi tayong paranoid. Ano yung mga taong paranoid? Hanggang sa isusuot ng damit? Nakakailang palit kayo ng damit bago makarating dito?
O kaya naman nasa ka, nagagaya ka, nakakailang palit ka ng damit. Suot, hubad. Di ba? Ikot ka ng ikot. Nakakailang palit ka ng kulay ng makeup kasi kung kulay ng damit mo, una pula, di pula din. Dilaw. Di ba? Blue, di blue din. Nagtapos ka sa itim. Itim. Kaya, be anxious for nothing. Peace of God will guard our hearts. At anong sabi sa susunod? And minds through Christ Jesus. The peace of God will guard our hearts and minds through Christ Jesus. So, manalangin lang tayo lagi. Ano yung 3 F's? 3 F's. Fix. Alin na i-fix natin? Nakita natin dyan sa Philippians 4, di ba? 6-7. I-fix natin yung ating mga sarili. Huwag na tayong anxious. Huwag tayong mga paranoid. Si Lord bahala sa'yo. Sabihin mo sa atin mo, si Lord bahala sa'yo. Bahala sa'yo. Kasi iniisip natin dito, si Lord bahala, ako kawawa. Hindi ka kawawa pag nasa Panginoon ka. Walang kawawa na kay Lord. Si King David nga eh. Hindi ba? Hinahabol, papatayin ni Hari Saul. Pero ano bang sabi niya? Nung bata pa ako, ngayon tumanda na ako, wala akong nakitang pinabayaan ng Panginoon. At wala rin akong nakitang namamalimos ng tinapay. Dahil yun nilagay niya ang buong pagtitiwala niya sa God the Father. Amen. So ano yung 3 F's? Fix our trust in God, our focus in God. Saan ka nakafocus every time may problema ka? Sa mga kapatid na mautangan o kay Lord muna? Bago ka mangutang, tumawag sa telepono, mag-pray ka muna kay Lord. Amen. Fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano yung mga F? Filter. Filter natin lahat ng mga pumapasok sa atin. Sabi ko kanina, garbage in, garbage out. Amen. So, huwag na natin pabayaan makapasok sa atin ng mga basura. May tatawag sa'yo, nagbabalita ng negatibong bagay. Ano gagawin mo? Oops! Sorry. Hindi ko na pinapapasok sa yan ngayon dito. Each gives what he has. Yan ang bago yung dialogue ngayon. Each gives what he has. Amen? So, i-filter na natin lahat ng tatanggapin natin. Sa pagdud kung ano yung mga pumapasok natin sa atin, yun yung lumalabas. Ano yung pangatlong F? Feed. Sinabi ko na yan ng linggo. Di ba? We need to feed our spirit. At itong feed naman na to, feed our mind. Ano yung feed natin sa mind natin? Paglabas mo dyan sa daan, marami ka makikita ng magazines. Labas lahat. Di ba? Nakakita ka ng magazine. Labas lahat eh. Anong gagawin mo? Naglalakad ka. Titingin ka lang ganyan, tapos diretso ka na, oh. Bumili ka pa ngayon! Feed our mind with positive thoughts, positive things. Di ba? Nanonood ka sa TV. Kung nakakapagpahirap sa iyo, huwag mo na lang panoorin. O kaya nagbabasa ka, di ba? Ano mga binabasa natin? Pangit book. Mga pinapost sa Facebook. Ano mga binabasa natin? Feed our mind with good things. So, ano bang ang improper diet? Ano mga improper diet? Sinseria, soft drinks, kape. Kapag tinigilan mo ang sarili mo na hindi pakainin ng mga improper foods, tama yon. Pero kung hindi mo naman papakainin ang sarili mo ng mga proper foods, ano mangyayari sa'yo? Magugutom ka rin, di ba? Magkakasakit. So, it's not enough na hindi mo papasukan ng maling mga pagkain. It's not enough. Dagdagan mo. Hindi mo pinasukan, ngayon, ang ipapasok mo, yung mga tama. Amen po ba? Amen. So, fix, filter, and feed. Never surrender to the leadership of negative thoughts. Kung laging negatibo na inisip natin, napakahirap kausap ng mga taong negatibo, di ba? Kasi nga, walang nakikita tama, siya lang ang tama, lahat ng tao sa paligid na may tama. We must replace. Eto na, sabi ng kumpare kong si Rick Warren, kung ikaw ay nahihirapan sa pag-isip, alam mo yun? Nahihirapan ka talaga. Hindi ko magawa yung sinasabi ni Pastora. Alam mo yun yung sabi ni Pastora, kailangan mag-isip kami ng tama, magsalita kami ng tama, hindi ko magawa. Alam mo yung principle of replacement. Kaya nag-iisip ka ng negatibo, nag-iisip ka ng mga sasamang bagay dyan, palitan mo ng maganda. Ano maipapalit mo? Word of God. Di ba? Worship songs. Encouraging words.
Yun ang mga ipalit natin. The goodness of God. Ano mga ginagawa ng Panginoon na kabutihan sa'yo. So, i-replace natin.